Kapag walang power, ang rice cooker nyo kahit na anong brand, i-check mo yung magnetic, pati rin ang switch kung nag-stack up na. Din kung wala naman, try natin isaksak kung gumagana ba siya para malaman natin kung may power ba siya o wala. Ayan o. O hindi talaga siya umiilaw. Ibig sabihin, wala siyang power. Hindi rin dito umiinit sa kanyang heater. Ibig sabihin, wala talaga siyang power. So punta tayo dito sa kanyang likuran. Pananggalin natin yung kanyang mga screw. Dalawang screw lang to dahil yung brand na inaayos natin is Sharp. Kung napapansin nyo, hindi ako gumagamit ng tester kasi gusto ko lang naman gawing simple ang pag-aayos. Kapag hindi ka naman talaga technician, bibili ka pa ba ng tester para sa pag-aayos lang nito? Since na no power siya, fuse na ang sira nito. Kapag nag-trace ka ng fuse mula rito sa kanyang cord papunta dito sa puno, yung pinakadulo nito, yung isang wire, pupunta yan dyan sa fuse. Kahit na anong brand, mapa-standard man yan, mapa-top mama yan, Mayortic man yan, o kahit na ano. Basta lagi mo lang tandaan na yung isang wire na galing doon sa cord, ang dulo noon sa fuse talaga. If ever na kayo ang magpalit sa rice cooker nyo, halimbawa walang power yung rice cooker nyo, i-check mo muna yung kanyang mga wire kung hindi ba siya sunog or wala bang nabakbak. So, para maging safety. Malay mo mayroon siyang nabakbak tapos madikit yan sa body, baka mag-ground. Pero so far wala pa naman akong na-encounter na nabakbak yung kanyang wire kasi hindi naman ito mapapasok ng mga R80 or daga. Napakasimple lang itong pag-ayos. Wala ka ng ibang gamit kundi yung plies lang at saka Phillips screw. Tapos itong thermal fuse na papalitan natin, ito lang yun. So natanggal na natin yung kanyang fuse or thermal fuse. Ito kasi yung nagpoprotekta sa rice cooker natin halimbawa kung may defect yung kuan, ito yung puputok. So napaka-importante nito. Since na Sharp ito, titingnan natin kung ilang ampere to. Walang nakalagay na ampere, wala ring nakalagay kung ilang volt. Ang tanging nakalagay lang yung TF 192 degrees Celsius. Usually ang rice cooker 10 ampere to 50 volt. So walang nakalagay, papalitan natin ng ibang thermal fuse na 10 ampere, 165 degrees Celsius at saka 250 volt. Usually ang mga rice cooker 10 ampere talaga yan kahit anong brand. Tapos 250 volt. Magkaiba nga lang sila sa Celsius. Basta ganito lang kalaki yung rice cooker. Sa mga malalaki, iba na rin yung amperahe nila. Mas malaki, mas mataas yung amperahe. Makikita mo naman yan pag nagpalit ka ng fuse Sa hirap ng buhay ngayon at sa mga mahal na bilihin, tapos ito pa magpare-repair, edi dagdag gastusin na naman yan. Pag mga ganito lang isira, dito sa YouTube mo lang yan ang solusyon. Ang imposible, gawin natin posible. DIY, ika nga. As in, do it yourself. Kung ganito lang yung sira, tapos paparepair mo pa, dagdag gastusin na naman yon. Napakamahal pa naman ang singilan ngayon. Ito napaka-basic lang yan Tsaka lagi mo lang din tandaan na ang fuse dapat before mo siya ikabit para safety, balutan mo muna ng asbestos. Pag bumili ka kasi wala itong kasamang asbestos kaya balutin mo siya. Huwag yung kung anong-anong ibalot mo kasi baka shrinkable tube yung ibabalot mo dyan, masusunog. So dapat asbestos lang talaga. So ito nakabit na natin yung fuse. Paalala lang mga idol, kapag nagkabit kayo ng fuse, dapat higpitan nyo ng maigi. Bawal itong medyo malugluwag ng konti kasi mag-iinit yung kanyang wire. Huwag namang masyadong basta sa tingin mo mahigpit na siya, okay na yun. Lagyan lang natin ng washer at saka bago natin lagyan ng nut para mahigpitan natin ng maayos. If ever na wala naman na washer, okay lang din yun, basta may nut. Depende kasi sa yung iba kasi di-screw lang. Gaya ng ibang brand, naka-screw lang siya. O ilang minuto lang, ayos na. So ito, hinigpitan ko na lang siya. Pagkatapos, testingan natin kung ano yung kakalabasan sa ginawa natin. Never ko pa itong natesteran kasi on the spot itong pinaayos sa atin. Sa mga tuwid parang hinuhula-hulaan ko lang ito na baka fuse kasi wala naman siyang power Baka ganito din sa inyo, try mo. Malay mo, ganito din. So, sayang din naman yung pagbayad mo sa pagpa-repair. Sa palagay ko, yung ginawa kong video na to, hindi naman siguro talaga mahirap. Madali lang sundan kasi napaka-basic at saka napaka-simple lang. So, hinigpitan na lang natin. Pagkatapos nito, i-test na natin kung gumagana ba yung ating ginawa. So, sana yung sira nito, fuse, kasi wala naman din tayong idea. Kumbaga, hula-hula ko lang yun Naiwan ko kasi yung tester.
So kanina hindi to siya umiilaw, so ito try natin ngayon. Pagpasensyahan nyo na lang yung aking pwesto kasi medyo madilim talaga. So ito success, ayan oh, umiilaw na siya. Ibig sabihin may power na siya, ayan. Diniliman natin para makita niyo ng gusto. Ayan, pag pinindot ko dito sa switch, lumilipat yung kanyang ilaw. So ibig sabihin mag-cook or magwa-warm. So goods na to. Ayos na mga idol. At syempre gusto ko ding i-share sa inyo kung magkano yung singilan ko dito. Sa totoo lang, 250 lang yung singil ko dito. Fuse and labor. So yun, umiinit na mga idol. Salamat sa panonood.